Itong dalawa, may uniform yan? Yung dalawang batang maliit? Ano po, meron po kasi tag-isa lang po yan. Grabe na. Paano yun? Dating laba? Opo. Ayan, magandang araw sa lahat ng mga manonood natin. Ngayong araw, dito kami ni Rans TV. Ayan, kita nyo naman may dala sa likod. Pang ilang take na namin ito ngayong araw. Papunta dito sa nilalakaran namin kasi nga may puro sablay yung camera namin. Okay lang at nandito kami ngayon sa lugar papunta kina Abdullah. Siya yung bata na minahal din ng karamihan dati. Siya yung bata na anak ng Arabo na inalagaan ng mga katutubong team namin. Gusto namin kamustahin, bisitahin kung kamusta na yung kalagayan ni Abdul. Maging si Ate Isabel na nag-alaga sa kanya. Gusto rin namin silang kamustahin man lang malaman natin yung sitwasyon nila. Kasi may ilang buwan na hindi tayo dito bumisita. Kasi nga, sabi naman ako sa kanila na once na matapos naman yung pabahay natin, hahanap naman tayo ng ibang matutulungan at naunawaan naman nila yon. Pero yun nga, naisipan namin ngayon na bisitahin. Naglalakad kami ni Rans dito sa papasok sa kanila kasi hindi pwede yung 4 wheels, hindi kasya, kaya doon lang sa taas. Si Rans yung gubuhat, buti na lang sanay sa buhatan si Rans. Ano Rans? Sanay sa buhatan. Hindi na daanan namin. Ito yung isa sa daan na talagang nagpahirap sa amin noong mga panahon na talagang lagi kami pumupunta dito. Buti na lang nga, medyo mainit kasi dito kapag tag-ulan, sobrang putik talaga dito sa lugar nila, di ba? Sobrang putik dito, talagang hindi makapasok. Kapag may motorsiklo nga dito, talagang hirap na hirap. Hindi ba tayo napasok nung nagpapaa? Oo, nakapaa, tinatanggal namin tsinelas para lang makapasok kami. Dito na tayo sa pabahay natin. Yan. Dito na tayo. Sana nandito si Abdul at saka sana lumapit sa atin. Diyan kaya? Tao po. At dito nga pala sa lugar na ito nakapwesto ang kanilang tahanan. Sa Ate Isabel nandyan? Saan kabila? Dito sa may kubo na ito sa likod? Isabel? Kamusta? Ha? Parang nananaba ka. Nananaba ka Ate Isabel. Kamusta? Ang laki ng ilog nyo ngayon Kamusta naman kayo? Okay lang. Ang lawak pala nitong ginawa ni Fernan. Ano si Abdul? Abdul, ganyan ka pa rin kalaki. Ang ina-expect ko malaki ka na. O itong mga bata na to, gusto ko sana isakay kanina, nakita ko doon. Pero alam ko nagbabagal sila kasi nakikita nilang nandun kami ay. Alam ko namang mayaya. Abdul, mag-short ka Abdul. Wala ka na naman short. Huwag iiyak. Huwag iiyak. Hindi naman mabait naman kami ay. Mabait ako. Halika nga Abdul. Halika. Ayoko. Nasagot ka na ngayon may dala akong cupcake. Sige, hindi kita bibigyan. Ako ni mga Rans yung cupcake at ayaw ni Abdul lumapit. Ubusipon. Ganun. Sino may mga sakit dyan? Lahat po yan, wala diyang natira. Pero ngayon, maigi naman na po. Paano itong mga estudyante? Buti nakakapasok. Ngayon lang po yan nakapasok. Sige Rans, buksan mo nga yung dalo natin pa sa lubong para ito si Abdul ay kailangan ito ng suhol para lumapit.
Mabuti na dito si Kuya Fernan. Wala kang trabaho ngayon, Kuya Fernan? Ha? Nagaling pa lang Aba, po yan. pati si Kuya Fernan nagkasakit din. Lahat man po yan. Nakapasok ka to. Ay, lahat pala kayo dito nagkasakit. Bakit kanino nagsimula ang sakit? Labasan mo nga si Abdul dyan ng cupcake runs. At kahit anong cupcake dyan, yan, pwede yan. Pati yung mga bata. O, nagmerinda na ba yung mga bata sa Bill? Nagmerinda na sila? Hindi pa. Hindi pa. O, dali. O, ayan o. May dala ng cupcake. Sige daw. O, sabihin mong hindi ka lalapit ngayon. O, dali. Kuha. Kuha na. Dali. Kuha na kay Kuya Rans. Pero kahit pa paano may nagbago kay Abdul, hindi na siya ganoong kagaya dati. Ano? Akin na, bigyan ko yung mga bata. Oh, merinda kayo. Dali. Kuha. Toy. Puro gamot bagay ang hawak mo, Toy. Oh, ano? Kain kayo. Merinda. Galing kayo sa school ay. Kuha pa. Buwa ko nga itong dala ko. Halika. Dito ka. Ako magbubukas dali. Babalatan ko. Halika. Dito ka. Dali upo dito. Bubuksan ko. Akin na. Akin na. Buksan natin. Ba't wala ka na namang short? Ha? Ba't di ka nag-short? Okay. Hawakin na ito. Hawakan ko muna ito. Hawak mo na ito. Sige, kain. Ayan. Takot talaga sa akin. Hawak. Parang nagpayat nga si Abdul. Ano? Parang nung huling pagpunta ko dito, ganyan din siya kapayat. Ano? Opo. Ito mga kabayan, itong extension nila na to, dinugsungan na lang to ni Fernan. Siya na yung gumawa nito. Kaya iba din talaga kapag kahit pa paano may alam ka sa buhay, may alam ka sa pagpapanday. Tingnan nyo siya, oh. Laki-laki din ang naidugtong niya dito sa naging pabayan natin sa kanila, oh. Tama, lawak din ito. May natutulog dito? Opo. Ha, meron? Saan ba ikaw pwede mag-upo sa building nga tayo? Doon tayo sa ano at ayaw naman sa akin ni Abdul. Marami pong natutulog dyan. Ha? Marami pong natutulog dyan. Ha, dito? Pero doon sa loob may natutulog pa din naman. Kami po nasa loob. Tapos yung iba minsan yung kambal o kaya yung isang natulog dito. Nagawan ba ng kwarto yun? Yung loob niya? Opo. Ay, nagawan nga pala yun. Nagawan po. May pintuan yun? Meron din. Meron. Hindi ko na kasi lumot ko na at ang tagal na panahon na eh. Paano yung pagpasok nito mga bata na ilang araw silang may sakit? Di ba nagkaroon ng long weekend, di ba? Opo. Tuloy-tuloy sakto po yun. sila. Hindi po. Nagkaroon ng long weekend. Tapos nagkapasok po baga ngayong week. Ngayong araw lang po. Ilang araw sila nakapasok. Sa totoo lang mga kabayan, kanina nahawa nga kami kasi sabi namin iniisip namin, layo talaga ng nilalakad ng mga kapatid natin sa Bill. Halos siguro kung lalakarin mo kulang-kulang 1 oras din yan. Hindi ko alam, baka may oras pa. Ha? Mahigit? Mahigit 1 oras? Pag mabagal pa sila, maglakad talaga. Mahigit 1 oras yun. Malaming kalayuan talaga. Kaya nga sabi ko kanina, gusto ko yung sabay yung mga bata, pero sabi ko kay Ransmatic, hindi sasama sa atin yan. Sabi ko na nga, tingnan mo ha, nandun kami nakaparada at nag-aantay kami. Pero yung 2 babae, nakita ko kung ano-ano na yung kinukuha dun sa gilid. Para lang siguro magtagal at tapos umalis kami, bigla na sila naglakad na. Kaya sabi ko hindi talaga sasama sa atin at hindi po sanay yung mga kababayan, yung mga kapatid niya sa Bilbuti nga ngayon, kahit paano sila kumbaga marunong-runong na silang, yung hindi sila inaalis kapag may tao na kagaya dati. Paano si Fernan? Hindi makapagtrabaho? Hindi po. Nagaling pa lang din po. Kasi Nasa 5 araw din ako kay Lata. 5 araw? Tagal din. Saan ka ba nagtatrabaho? Nagbalik ka ba sa dati mo? Nagbalik siya. O paano pag wala si Fernan? Kayo lang nandito? Uwian ba siya? Hindi. Yun nga. Alam ko hindi siya uwian. Sa pagkakaalala ko doon sa trabaho niya dati. Doon sa dati yun, na trabaho mo. Pinabalik ka. Mag-isa lang dito. Wala silang kasamang lalaki dito. Kundi yung isang kapatid lang natin sa Bill na nag-aaral din ba yun? hindi po. Siya lang yung lalaki dito kapag wala si Fernan. Kailan ang plano mo, Fernan, babalik sa trabaho? Ay, dapat nga po ay bukas ay nandun ako. Parang hindi pa kakayanin. Nanarata pa ay. Dapat kasi kapag pinarsa mo naman yung sarili mo, baka lugod lalo ka lang mapapasamahan yan. Kaya dapat talaga okay na okay ka, bago ka bumalik. Anong tinanghalian nyo kanina? Kanin po. Anong inulam nyo? Kasag. Sino nanguha nun?
Galing lang po kay na Lula. Bigay lang sa inyo. Apo. Pag may huli naman po kasi silang ganun galing sa pagbubon ni Lulo, binibigay naman po dito. Binibigay dito. Kamusta pala yung, may anong balita sa papa niyo? Kamusta? Wala man po akong balita. Hindi na siya nauwi dito? Ang mama mo? Si mama po, nakauwi man po yun dito, kaso nagalis din po agad. Galis din agad. Kamusta naman? Ano sabi niya sa inyo na wala ba siyang pinangakong support sa inyo? Wala, pag kaya lang, pag mayroon daw po siya, Bibigay. Sa mga bago nating viewers, sa mga viewers ni Kuya Paul ng Pugong Biyahero, sa mga di nakakaalam, sila po yung nagkup-kup kay Abdul, sila yung nag-alaga kay Abdul, yung nakita niyo bata kanina, sila yung nag-alaga. At sa totoo lang, si Isabel at si Fernan, ang anak lang nila ay tatlo ba? Tatlo ang anak nila. Pero ang bata dito, nasa 10 mahigit. Yun ay mga kapatid ni Isabel na siya na ang nag-alaga, siya na naging magulang, si Fernan na naging tatay. Kasi nga yung tatay nila umalis, iniwan sila. Yung nanay nila may sarili na bang pamilya? May sarili ng pamilya. Pares naman po. Pares sila. So, lahat ng responsibilidad sa mga bata na to, kay Isabel at kay Fernan. Buti nga pinagkukwentuhan nga namin. Kaya naalala ko dito bumisita. Pinagkukwentuhan namin nung nakaraan para nakasalubong namin kayo. Tapos pinagkikita namin ni Commander si Fernan na sabi ko nakakabilib si Fernan talaga. Sabi ko sa kanya kasi sabi nga ni Mrs. yung palang napakaraming bata na yun na tinanggap ni Fernan yun. Dun mabilib ka na kaagad dun. Kaya pinagkikita namin kasi sabi ko bukas saan ba yung schedule mo? Sabi ni Commander dito nga daw, sabi ko sama ako at pupuntahan ko si Ate Isabel, kakamustahin ko sila dito. Okay. Abdul, alika, may tatanong lang ako sa iyo. Kamusta si mama mo? Ha? Kamusta si mama? Asan si mama mo? Asan? Ha? Abdul, asan si mama mo? Dali, asan si mama? Ha? Abdul. Hindi na nasagot si Abdul, parang mas lumala yata ngayon Abdul. Bulit. Halika bulit, dali. Dapat lumalaki ka, dapat Baba dyan. Baba. Nakatingin-tingin lang. Dul. Ay, hindi ko nabibigyan ng spaghetti yan. May dala pa naman ako spaghetti. Hindi ko nabibigyan. Bira na din po kasi Dito mas gusto nila magtambay kasi pawid, malamig. Ito yung sinasabi ko kapag may pabahay tayo na dapat sila talagang tatanungin natin kung saan sila komportable. Tinan nyo, mayroon sila dun bahay pero hindi dito sila. Kasi nga, dito nga naman presko, pawid yung bubong na ginawa dito ni Fernan kumpara dun, yero ang init. Kahit palagyan mo pa yan ng kisame, mainit pa din yan. Okay, Isabel, dito nga tayo. Halika dito. Abdul, punta muna ako dito at ayaw mo naman. Ito pala yung mga dala kami ditong grocery. Salamat po. May mga dito, may mga dilata ha. Tapos may mga lutuin. Bala na kayo, tapos marami diyang mga pang merienda. May mga sopas, may mga noodles, May mga dilata. Kayo nang bahala. Wala pa naman natulo dito, Ate Isabel. Yung lang po, yung... Saan may natulod yan? Yung pong tinuro ko sa inyo dating malaki yung pagkakabutas. Ay, natanggal na pati yung nagbabakbak. Yung masilya niya. Kasi ito, minasilyahan pa ito bago ito pinturahan para matibay. Pero may mga part na siya na natanggal na yung masilya niya, Opo. Saka, sobrang init po siguro. Sa sobrang init, siguro, Opo. Ang daming papel na naman sa ilalim ninyo. Gawa ng mga bata. Pero mas malinis-linis ito kumpara sa dati. Pagwalis po yata nila dyan din nilag-ilag. Naglalaro po kasi sa loob lang. Maganda pa rin panatilihin yung malinis kasi iba pa rin pag malinis yung bahay. Wait, bukas ba ito? Sarado? Sinasara po. Sinasara? Nadaan po dyan yung maliliit ay kahit sabi wag lumabas. Pag bukas po dito na nadaan. Kamusta pala kapag nito mga nakaraan na nag-uulan, hindi ba lumalaki ang ilog? Siya man po, abot po. Abot dito pa rin? Pag lang naman po, pag malaki ang taib din. Umaabot dito? Sampa po talaga dito. Pero dito sa dito sa bahay nyo, hanggang saan dyan ang tubig? Umaabot sa haligi? Dito man po yata. Umaabot dyan, halos kalahati, kulang-kulang kalahati. Gano'n po.
Buti na lang malaki tinaas-taasan ang ito tubig. pagkakagawa nito kasi maabot yung tubig nito kadalasan sa hanggang kalahati yung tubig. Kasi nga, yun naman nangyayari lang naman yun. Bihira lang kapag tag-ulan, sobrang dire-diretso yung ulan tapos malaki yung Saing. dagat. Opo. Sa dagat ito nanggagaling, di ba? Opo. Kapag malaki ng tubig galing sa dagat, ayun, doon lang nangyayari yung ganyan. Okay, Ate Isabel, may nabalitaan nga pala ako. Totoo bang nagdadalang tao na ngayon yung asawa ni Papa mo? Wala nga po kaming balita doon. Wala kayong balita? O buti pa ako may balita. O, kasi ano, pero hindi nyo alam yun. Walang nakapagsabi sa inyo. May nakabanggit po, sabi daw po nung ay, kapatid po yata, yung tinutuluyan baga po yata, ng babae. Sabi nga daw po ay buntis. Awang po. Di ko na rin alam kung saan nagpunta. At may nakapagsabi naman po sa akin, may sinamahan daw, parang papunta daw po yata yun ng Bicol. Tapos, hindi ko po alam kung si Papa ang kasama o hindi. Nung nakukontak ko pa po yung kapatid ko, hindi man daw po si Papa umaalis. Ibig sabihin, iba yung kasama niya. Kaya hindi ko po alam kung sino yung bagong kasama. Ito masakit na ito. Baka mamaya, may supling sila ni Papa mo, tapos sa iba na naman siya sumasama. Ayun kasi mahirap doon na... Anay, kilala lang po ay yung babae, pero yung si Papa po kasi hindi kilala nang nakakita, kaya hindi niya alam kung si Papa yun o hindi. Nung pagtanong ko naman po doon sa kapatid ko nung nakatatawagan ko pa, hindi man daw po naalis si Papa. Okay, sa mga hindi nakakalam, sa mga bagong viewers natin, yung Papa nila, yung tinutukoy na yung babae na nagdadalang tao ngayon, yun yung itinana ni Papa niya na, kumbaga, ayun yung sigurong naging marupok siya sa tao na yun, sabihin na lang natin, sa babae na yun. Kaya pinili niyang iwan si Ate Isabel at doon sumama. So ngayon, kung totoo man yung concern na nagbigay din ng information sa amin na sabi nga, nakita daw nila na buntis na. Ang hindi ko lang alam kung si Papa niya yung ama kasi may bago na naman yatang sinasamahan. Okay. So, ayun. Yun din yung unang asawa ni Tatay Filomeno na tinutulungan ni Commander. Na si Ate, ano pa niya? Jonaline. Si Ate Jonaline. Ayun. Sa mga hindi pa nakakapanood. So, ayun. Yun lang. Akala ko lang alam ninyo. May nakapagsabi lang pero... May nakapagbanggit pero hindi ko po sigurado kung talagang buntis, tapos kung nasaan, kung sinong bagong kasama. At ang alam ko po, huli kong nakausap yung kapatid ko, di naman daw po naalis si Papa. Hindi umaalis doon. Tsaka hindi po talaga yung naalis kung wala yung pera. Pwede po yun mag-alis o maghatid kung yun ay may pera. Hindi siya mahirapan mag-alis. Pero kung wala po yun ipon, hindi po nakakaalis. Sa Bilo nga pala, may iba ako. Kamusta na? Nagbisita na ba mama ni Abdul dito? Hindi pa? Okay. So, akala ko nung mga nakaraang buwan, sabi ko nga, pinag-usapan din namin ni Mrs. Sabi ko baka nakauwi na dito yung mama ni Abdul, baka nagkita na yung mag-ina. Wala pa po. Wala pa, hindi pa pala nakauwi dito. Hindi pa. May still communication ba kayo? Wala na ngayon. Sila na lang. Okay. So, yun, wala na kasing communication pala sa Isabel dun. So, gusto ko sanang matanong kung kailan uwi dito. Kaya para ma-meet din namin kung sakali, kung okay sa kanya, ma-meet din namin. Pero uwi daw po yun, kaso hindi man po kasi ako, bira po ako doon, chat lang po kasi sa akin yun pag may itatanong o kaya may ipapakisuyo. Pero pag wala, hindi na din. Okay, kasi lumalaki din si Abdul kasi na hindi niya nakakasalamuha yung mama niya. So maganda din kasi sa mga hindi nakakalam na, ilang taon na ngayon si Abdul? Patatlo na po. Patatlo. Kung ilan yung edad ni Abdul, yung ganyang katagal na inalagaan ni na Ate Isabel si Abdul, na ganun din katagal niya hindi nakikita yung mama niya. Kung minsan magkita man sila sa video call, ayun, sa mga ganung bagay lang. Doon lang sila nagkikita. Kaya akala ko nga, sabi ko baka nagkita na. Pero pauwi din po yata yan ngayong year. This year ang sabi niya, yung bakasyon niya. Baka po mga December or... Baka po basta hanggang mga December po yun. Pag hindi po December, pwedeng ibang pero hanggang December. Hanggang December, nagsabi siya ng ganun. Maawi man daw po siya at po yata, tapos na yung kontrata niya. Baka na yun, matatagalan siya dito, Kung tapos na yung kontrata, matagal-tagal mag-i-stay dito. Kasi mag-a-apply na naman panibago. Hindi man po yung natagal. Minsan po
Ay, nung ano po, nabanggit man po na ano, may bago naman na daw po siya ulit papasukan. Papasukan, may ready na kaagad. Oo, nag-ano na daw po siya. Kaya, bakasyon lang po siguro siya. Bakasyon lang talaga. Tapos pag ano, babalik na din daw po siya at may papasukan naman na po siya. Okay, mga kababayan, oo nga po pala, si Ate Isabel, yung nag-aaral niyang kapatid ay ilan nga? 6 po. 6 na kapatid niya yung nag-aaral. Sa ngayon, Ate Isabel, sino ang pinaka nagpo-provide ng daily needs nila? Tulong-tulong man po kami kung sino meron. Minsan po si mama nagpapadala kapag may sobra siya. Tapos kami-kami na po. Kay ni Fernan. Oh. Kami-kami lang din naman po. But Ate Isabel, hindi pumapasok sa isip mo minsan na dapat para sa anak ko na to. Hindi naman po. Na ano ko naman po kasi pag ganun lang din naman po na ganun yung isipin ko, wala naman pong ibang magpo-provide sa kanila. Kung may iba po sanang may kaya sa aming magkakapatid na pwede mag-provide, baka po sakaling hindi lang kami. Wala naman pong ibang magpo-provide sa kanila. Kaya napipilitan na lang talaga. Kumbaga, hindi na ni Ate Isabel iniisip yung mga bagay niya. Basta gusto niya na lang siguro kahit paano makapagtapos yung mga kapatid niya. Okay. Sino ba ang malapit na magtapos sa kapatid niya? Wala pa po. Grade 8 pa lang po. Grade 8 pa lang ang panganay pinakang panganay? Okay, matagal-tagal pa ito mga kababayan. Tapos yung pangalawa po, 19, grade 11, 12. May 4 years pa na bubunuin, mahigit. So napakatagal pa bago si na Ate Isabel magkaroon ng kapatid na mapapatapos. Pero yung pangarap ko si Ate Isabel noon na makapag-aral, siguro sa kapatid niya na lang din iniisip yun. Pero Ate Isabel, yun nga lang, no? Kapag yung sa ngayon, kung ano yung meron kayo, siyang ibinibigay mo sa mga kapatid mo. Kasi yung mga anak mo kapag sila naman na yung mag-aaral. Pero sana kung mapatapos mo man itong mga kapatid mo, sana naman maisip din nila someday na tulungan din si ate sa mga anak. Kasi kayo din naman nagsakripisyo para makapagtapos sila. Pero plano mo talaga mapagtapos lahat ng kapatid mo? Opo. Kawawa naman sila pag di nakapagtapos. Baka mapagaya lang kay Papa din. Hirap. Kahit po baga sa paghahanap ng trabaho, pag hindi ka naman marunong magbasa at magsulat, hirap po baga matanggap. Maliban na lang pag may backer ka. Totoo yun. Ka makakapasok. Kaya napaka-importante ng edukasyon. Kasi yung papa niya. Kahit nga po yata katulong ngayon, may requirements na di ba? Kahit katulong na nga yung papasukan mo, kasambahay na nga. Kailangan tapos ka yata. May mga ganyan po bagang amo na kailangan tapos ka kahit high school. Tama. Kasi syempre, kung may mga bagay na iuutos sa'yo, paano kung hindi ka aware sa mga ganun? Kasi nga, yun, minsan napapag-aralan din naman yung kasama sa pinag-aralan. Paano kung hindi natin alam, di ba? Opo. Tama nga naman kung minsan may mga amo na talaga na ganyan ngayon na kailangan may napag-aralan man lang kahit paano. Yung papa nila kasi, no-read yung papa mo, di ba? No-read. Kaya talagang kahit sa anong trabaho nahihirapan, o ito maging aral to sa mga kabataan na mag-aral kayo ng mabuti hanggat pinag-aaral kayo ng magulang ninyo. Kasi, napaka-importante ng edukasyon. Yung diskarte na sinasabi, after mo na gawin yun, pagtapos mo mag-aral, unahin mo muna yung edukasyon. Pagkatapos ka ng pag-aaral. Kasi, tinan nyo yung papa ni Isabel, nahihirapan siya talagang construction lang talaga yung kadalasan na mapasok o kaya sa dagat. Para maiba yung buhay ng parents natin o ng magiging buhay natin soon, hanggat pinag-aaral tayo, mag-aaral tayo mabuti. Huwag natin sayangin. Hindi yung nagbubulakbul ganyan. Kami na pagdaanan din naman namin yan. Kaya nga, mali na naging gawi. Kaya sana matutunan na ng ibang kabataan sa ngayon. Okay, at Isabel, sa ngayon, napabisita lang kami dito sa inyo, no? At pasensya ka na sa munting dala namin, ha? Okay. At siguro, kailan ba ulit tayo magkakaroon ng schedule dito? Magdadala ko ulit ng blessing dito sa inyo, ha? Okay. Ang mga kapatid mo ba, may uniform sila? Lahat? Kakunti lang po. Halos. Ano ang wala sa kapatid mo? Sabihin mo sa akin para pagbalik ko bibiling ko. Ano ang wala? Yung meron naman po silang nagagamit kaso minsan na rin po. Ano ba yan? Bago ba yan nilang ginamit o luma? Hindi po. Lang. Mga dati na nila sa pag-aaral? Binigay lang din po sa akin yung iba. Tapos yung iba po dati na. Oo, naman. Kasi mas magiging confident ang bata sa pagpasok kapag kahit pa paano bago man lang yung suot nila, di ba?
Di nakakadagdag confidence yun sa kanila. So sige, ano ba ang ano? Pwede ba sa kanilang white t-shirt? Pumapasok ba sila ng ganun? Ano po? T-shirt po na white, yun lang. Anong size nitong panganay na ginagamit niya? Medium, small, Medium po siguro. medium. Tapos yung sumunod, baka malaki sa kanya, medium. Kasi si Rans, medium din ginagamit niyan. Ay, malaki. O baka small. Opo. Ano? O tapos yung sumunod, gaano kalaki yung pinakang maliit mo na kapatid? Ay, yung ano Pwede ba lang natin po makita? yun. Tara nga, para alam ko. Para tatansyahin natin. Bilang ko ng uniform yung mga kapatid mo, kawawa naman. 6 years old lang po yung pinakang 6 years old? grade 1 namin na po. Sige daw, tinan ko daw. Alin dito ang pinakang maliit mong kapatid? Ito, nag-aaral ka? Ito po. Nag-i-school ka? Grade 7 po Si yan. ito, Grade 8. ito, Grade 7. 8, 7, ito. 7 din po. Tapos yung kakambal po niya, Hmm. grade 8. Tapos yung dalawa. Dalawang 8. Apo, yung kambal po niya, grade 8 din. Dalawang 8, tapos dalawang 7. 7. Silang apat yung nag-school. Apo, hindi po. Ay, anim. Anim po Anim. sila. Dalawang maliit. Apo. Itong maliliit meron? Hindi pa po nadating yung isa. Ito po. Wala pa. Wala po po. Nasa school. Naiwan-iwan nga. Itong dalawa, may uniform yan? Yung dalawang batang maliit? Ano po. Meron po kasi tag-isa lang po yan. Tas Grabe naman. Paano yun? Dating laba? Opo. Oo naman mga Tapos kabayan. minsan po yung t-shirt nilang puti. Minsan may drawing na okay naman daw. Pwede naman daw po yun. Basta puti. Kahit, Sa pang-ibaba, anong ginagamit nito? Palda? opo, palda. Yung kulay blue. Ang pagkakaalam ko, sinasabi lang yung grade I. Pero hindi kasi parparas ng size ng bata ay. Opo, hindi pare-pare. Okay, Mayroon pero... po baga kasing may malusog po baga kasi Oh, ang tapos katawan. merong grade 8 na maliit naman. Merong grade 8 na malaki, malaking bulas. Sige, ano na lang, titingnan ko na lang siguro. Natatansya naman namin kahit pa paano. Palda tapos short sa bata o pantalon? Short? Short lang. Okay. Sige, puprovide ko sila Ate Isabel, ha? Para may palit-palit naman sila. Ha? Hindi na natin mga kabayan ng uniform itong mga bata. Oh, tinan nyo, isang uniform, isang puti lang. Pagkakauwi, lalaban ni Ate Isabel siguro. Kinabukasan, kailangan matuyo yung. Paano pag di natutuyo? Ibang damit na lang. Minsan pag naman po, hindi sila nakakapasok. Ganun Dahil naman kapag basa. nangyayari. Opo. Tanin nyo, Pag nasasayang ayaw yung naman araw. po nila magsuot kasi minsan ng uniform, nagti-t-shirt sila. Pag wala naman po silang magkamit na t-shirt, di sila napasok. Wow, dahil lang sa kakulangan sa uniforme, hindi sila makapag-aaral ng ayos na kakaroon sila ng lapse sa school. Kaya bilang po natin, mga kabayan, para nang sa ganun ay makompleto naman yung pagpasok nila. Di ko alam anong gamit nila, sapatos o tsinelas. Sa sapatos po sila. Pwede ba sa kanila yung parang rubber, yung yung parang goma, Pero, yung parang Crocs, pwede ba yun? opo, Sa kanila, pwede yun? Sila po. Pwede yun. Kaso di ko lang alam yung paa kasi ang problema ay may sukat ng paa. Parang yung kagaya ng kay Abdul dati, mali yung sukat. Hindi namin kasi sobrang laki. Paano bang pwede nito natin gawin? Pwede mo bang ngayon? Sige, if after nitong vlog, bigay mo sa akin yung ng paa nila. Ha? Isabel, bigay mo sa akin. Opo. Yung 6 na nag-aaral, ha? Kung pwede yung parang goma, yun ang bibiling ko, ha? Sa kanila. Opo. Para at least kahit umulan, mabasa man, okay lang yun. Makakapasok sila kinabukasan at madali na naman matuyo yun. Ano? Opo. Okay, sige. Ganun lang gawin natin mga kabayan. Oh, sige, Abdul! Halika, babay na. Dali. Bless lang, dali. Babay na daw, dali. Bless na, dali na. Halika na, Abdul. Dali. Halika na. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Pag di nga po, pag ayaw nga po talaga niya, di rin namin mapilit. Hindi rin mapilit. Hindi Okay, po, sige. nagwawala Sabi. lang. Sige, sa ngayon, pupunta muna kami at Sabil, ha? Ito, umuulan na naman pati pala. Oh. Okay, maraming salamat po mga kabayan. At maraming salamat nga pala sa tumulong sa akin dati dito para may patayo itong munting tahanan nila at Sabil. Kahit na siya ay light material, malaking bagay para kay Ate Sabil ito. Kasi sa mga nakakita dati ng bahay nila talagang giba na yun, pabagsak na yun. So kahit paano, kahit light material, nakayero, kahit paano ay okay ito kumpara sa dati. At ayun, dinugtungan na lang ni Fernan ng tambayan ng mga bata. Okay, maraming salamat po. Supportan nyo yung team namin. Muli, Marcos TV Channel, Rans TV, Commander ni Marcos. Sana lagi kayo nandyan. Pagpalain po kayo lahat. Ingatan kayo ng Panginoon. God bless. In a little town
where time's staying still. We were just kids with dreams in our eyes, who walked hand in hand down the old dirt road.